Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 851, bagong pahina. Hinawakan ni Zi Yunqing ang kampana at ngumiti. Ilang sandali bago, nakita niya ang nakakatakot na lakas ni Lin Fang at naisip na ang kanyang lakas sa unang layer ng Tianqi ay hindi sapat. Takot siyang mapunta tulad ng iba. Gayunpaman, ngayong ginagamit niya ang kayamanan ni Tianshu, tiyak na matatalo si Lin Fang. Hindi masaya si Lin Fang kay Tianshu Zi habang siya ay tumalon pasulong. Ginamit niya ang kanyang agility technique para lumitaw kaagad sa harap ni Zi Yunqing. Nag-condense siya ng nakakatakot na lakas sa kanyang kamao at sinuntok ang hangin sa kanyang direksyon. Napangiti si Zi Yunqing habang inilalagay niya ang purong chi sa mahiwagang kampana. Umalangaw ito ng malakas at napailing si Lin Fang sa sakit. Ding-ding dong-dong. Tumunog ang kampana sa utak ni Lin Fang, na nagbigay sa kanya ng guni-guni. Ginamit niya ang kanyang broken soul technique at pinrotektahan ang kanyang kamalayan gamit ang kanyang sinaunang kampana. Gayunpaman, tila ang mga soundwave ay naglalaman ng isang masamang lakas na umaatake sa kanyang layunin at nagpahirap sa kanyang kaluluwa. Tumakbo si Lin Fang palayo at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang tenga. Ang magic item ni Tianshu ay, tulad ng inaasahan, napakalakas. Gamitin ang kampana upang apihin ang kanyang kaluluwa at pigilan siya sa kanyang mga landas, makinig sa aking payo. Sabi ng isang tao kay Zi Yunqing. Nakapagtataka, si Tianshu Zi ang nagbibigay ng mas mahalagang piraso ng payo. Sinimulan ni Zi Yunqing ang bagay na umalangaw nang lumitaw ang mga gintong ilaw at binaril si Lin Fang. Napakalakas ng mga tunog na nakakasakit din sa eardrum ng mga tao. Kahit na hindi sila inaatake ni Zi Yunqing, sinasaktan pa rin sila ng sound waves. Boom! Nanginginig ang utak ni Lin Fang dahil marami sa mga nasirang kaluluwa niya ang namamatay sa sound wave. Kasabay nito, ang kanyang layunin ay nadudurog. Lalong tumitindi ang mga gintong ilaw sa paligid ng kampana, palakas ng palakas ang mga tunog. Maliwanag at gintong mga ilaw ang nakapalibot sa katawan ni Lin Fang. Maaaring agawin ng kampana ang kaluluwa ng mga tao at higpitan sila. Kung walang kaluluwa, ang isang cultivator ay naging isang walang laman na shell. Kung ang kaluluwa ng isang cultivator ay masikip, ang cultivator ay hindi na mapanatili ang kamalayan at wala nang magagawa. Nagpakawala si Lin Fang ng nakakatakot na apoy at isang mapang-ipang lakas na parehong pumutok sa paligid niya. Pagkatapos ay kinuha ni Lin Fang ang kanyang bato na may nakasulat na seal. Pumunta ka. Galit na sigaw ni Lin Fang. Tinarget ng bato ang kampana at naging isang dambuhalang bato. Ang napakalaking seal ay tila maaaring maglaman ng halos lahat ng presyon. Ang sinaunang bato ng demonyong selyo ay napetsahan noong unang panahon at ang kapangyarihan nito sa pagbubuklod ay napakalawak. Kahit na maliit na piraso lang ang taglay ni Lin Fang, sapat na iyon. Isang hagong na tunog ang kumalat sa hangin habang tinatakan ng demonyong bato ng selyo ang kampana. Kasabay nito, itinaas ni Lin Fang ang Tianzuan meteorite at tila isang bundok ang bumabagsak mula sa atmosfera. Mukhang nakalimutan mo na kami, ang mga tao ni Tianzuan, ay mayroon ding kayamanan. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay tumakbo siya pasulong at lumapag sa harap ni Zi Yunqing. Sa isang iglap, tila nagdilim ang mundo. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay may hawak na isang napakalaking meteorite, ang laki ng isang bundok. Mamatay. Inihagis ni Lin Fang ang napakalaking meteorite kay Zi Yunqing. Ang mga dagandong at mga ilaw ng bituin ay kumikislap sa kapaligiran. Kasabay nito, isang nakakatakot na lakas ang nagpahirap sa katawan ni Zi Yunqing. Ang bato ng demonyong selyo ay inaapi ang kampana, na nagiging desperado kay Zi Yunqing. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapangyarihan ng item na Tianzuan. Isang nakakatakot na chi ang lumabas sa katawan ni Zi Yunqing. Ang kanyang dalisay na chi ay damaloy ng napakabilis, at hindi na niya pinipigilan ang kanyang antas ng paglilinang. Bumalik ang kanyang lakas sa ikalawang layer ng Tianqi, pambobomba sa handprint. Salit na galit na sigaw ni Zi Yunqing. Ang magkabilang kamay niya ay naging bombardeng handprint at inatake ang Tianzuan item. Gayunpaman, habang sinusuntok ang meteorite, napaatras si Zi Yunqing. Malamig na ngumiti si Lin Fang habang itinaas muli ang kanyang meteorite. Isang kakilakilabot na mapang-ipang kapangyarihan ang nahulog mula sa langit. Boom! Isang nakakatakot na lakas ang bumagsak sa katawan ni Zi Yunqing, dahilan para kumulo ang kanyang dugo. Walang imak ang karamihan, ginagamit ni Zi Yunqing ang lakas ng pangalawang layer ng Tianqi ngunit may kalamangan pa rin si Lin Fang. Hindi katakataka na ang matandang Snowzone cultivator ay nagtiwala kay Lin Fang at inilagay ang kinabukasan ni Tianzuan sa kanyang mga kamay. Mayroon siyang hindi kapani-paniwalang likas na kakayahan. Boom boom boom. Ang Tianzuan meteorite ay inaapi si Zi Yunqing na ang bibig ay tumutulo na ngayon ng dugo. Ang kanyang buong katawan ay nadurog sa lupa at marami sa kanyang mga buto ang nabali. Ang insenso ay halos tapos nang magsunog. Kling-ling-ling, isang kakaibang tunog ang biglang narinig. Ang The Soul Bell ay nakakagulat na nakalaya mula sa Demon Seal Stone at lumitaw sa itaas ni Lin Fang. Bigla itong naging isang napakalaking gintong kampana at 7 sinag ng liwanag ang lumitaw sa paligid ni Lin Fang. Sila ay naging nakakatakot na sinag ng pisikal na lakas at inatake si Lin Fang, muling ginawang marahas na nanginginig ang kanyang kaluluwa. Nawalan na siya ng ilang nasirang kaluluwa. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya makagalaw at hindi na magamit ang kanyang kapangyarihan.
Napakawalan Jia. Galit na sigaw ni Jian Fengzi. Ang kanyang espada na si Qi ay sumugod sa kalangitan at siya ay tumalon pasulong. Malinaw, hindi ginawa iyon ni Zi Yunqing. Si Zi Yunqi ay inaapi ng lakas ni Lin Feng. Magagawa lang iyon ni Tian Shuzi. Maghintay. Sabi ng Snow Zone Cultivator habang pinipigilan si Jian Fengzi sa pag-atake, na ikinagulat ng huli. With that, huminto siya sa paggalaw. Alam niyang walang gagawin ang Snow Zone Cultivator, kaya nasa panganib pa rin si Lin Feng. Tumutunog pa rin ang kampana at naramdaman ni Lin Feng na patuloy na umiiyak ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang siyam na dragon na Celestial Spirit ay lumitaw at umaatungal na galit habang umaagos ito sa kalangitan. Gayunpaman, ito rin ay siniil ng kampana at mabilis na natamba muli. Ang meteorite ng Tianzuan ay naging bato at bumalik sa Lin Feng. Isang hindi kapanipaniwalang lakas ang lumabas mula rito at naramdaman nito ni Lin Feng. Ito ay isang magandang pakiramdam. Ang lakas ng Earth at ang langit ay kaaya-ayang nagniningning mula rito. Tila ang batong iyon ay isang tulay sa pagitan niya at ng universo. Naiintindihan ni Lin Feng ang mystical powers ng universe salamat sa bato. Sa paligid niya, naging mas kakaiba ang lahat at naramdaman niya ang pinakamaliit na detalye. Ang mga dahon na lumulutang, ang mga butil ng buhangin na gumagalaw, ang mga snowflake na bumabagsak, naramdaman din niya ang sigla. Sa biglaang pag-unawa na ito, nagsimulang damaloy ang lakas sa kanyang katawan. Para siyang kaisa ng lupa at langit, isang tunay na pagsasanib. Ito ay katulad ng kanyang mundo ng kadiliman. Gayunpaman, ito ay mas misteryoso at kahanga-hanga kaysa sa dalawang damdaming iyon. Kling-ling-ling, ang kampana ay tumutunog pa rin sa utak ni Lin Feng, ang isa pa niyang espiritu ay gumagalaw din, iyon ay ang kanyang espiritu ng libro. Ang pitong sinag ng liwanag ay nagiging mas nakasisilaw ngayon. Nagsimulang gumalaw ang isang pahina ng diwa ng libro, sa tuwing tumutunog ang kampana, mas gustong bumaligtad ang pahinang iyon. Tila liliko ito. Kumapit. Sa wakas, tumunog na naman ang bell at nagsimulang buksan ang pahina. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 852, malaking sorpresa at ang galit ng Zone Cultivator. Sa wakas ay kumikilos na ang espiritu ng libro ni Lin Feng. Sa bawat pagbukas nito ng isang pahina, si Lin Feng ay magugulat. Sa unang pagkakataon, napunta siya sa kanyang mundo ng kadiliman at naramdaman niya ang lahat ng napakalinaw sa kanyang paligid at nabigyang daan siyang maunawaan ang mga kasanayan ng mas mabilis kaysa dati. Sa pangalawang pagkakataon, nakakuha siya ng isang espada na perpekto para sa kanya, isang itim na espada, ang kanyang tinatawag na Killer Sword. Sa pangatlong beses na naglaro ang kanyang espiritu sa libro, isinilang ang all-conquering Black Lotus. Naglalaman ito ng isang nakakatakot na kapangyarihan at nagbigay daan sa kanya na hamanin ang mga cultivator na mas malakas kaysa sa kanya. Siniyasat ni Lin Feng ang kanyang book spirit at wala siyang nakita, isang black hole. Ito ay isang malawak, itim at mapanglo na mundo na tila walang anumang interesante. Ano ang nangyayari? Nagulat si Lin Feng. Ano ang itim na iyon? Ding! Muling tumunog ang kampana sa kanyang utak at si Lin Feng ay nanginginig ng malakas, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatlo sa ganitong bilis. Kabutihang palad, ang Tianzuan meteorite ay naglalaman ng hindi kapanipaniwalang lakas na nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa. Brother! Nakita ni Jian Fengzi na ang mukha ni Lin Feng ay namutla, kaya gusto niya itong tulungan. Gayunpaman, umiling ang Snow Zone Cultivator. Ang Tianzuan meteorite ay isang hindi kapanipaniwalang kayamanan na may higit sa sapat na pisikal na lakas. Napaka-misteryoso nito na kahit ako ay hindi masyadong maintindihan. Ngunit sa anumang kaso, makakatulong ito kay Lin Feng na makuha ang gusto niya. Maghintay lang, nagulat si Jian Fengzi at tumingin muli kay Lin Feng. Narinig na niya ang tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng bato noon. Gayunpaman, kahit na ang ilang mga cultivator ng Zone ay hindi nagawang samantalahin ito ng husto dahil sa pagiging misteryoso nito. Tiyak, hindi gaanong kayang gamitin ito ni Lin Feng kaysa sa kanila, at ngayon ay nagiging mas mapanganib ang sitwasyon. Kung wala si Tian Shuzi, mas maagang natapos ang laban ng iyon at matatalo ni Lin Feng ang iba pang mga cultivator. Si Lin Feng ay sobrang galing. Ngayon, kahit na nabawi ni Zi Yunqing ang kanyang kapangyarihan sa ikalawang layer ng Tianqi, si Lin Feng ay mayroon pa ring kalamangan. Tumalon siya sa ere at itinapon ang sarili kay Lin Feng habang naglalabas ng nakakatakot na chi. Tumayo si Lin Feng. Sinusuri pa rin niya ang kanyang misteryosong espiritu at ginagamit ang kapangyarihan ng meteorite ng Tianzuan upang protektahan ang kanyang sarili. Nang maramdaman ni Lin Feng na ibinabato siya ni Zi Yunqing, itinaas niya ang meteorite upang harangan ang pagsulong ng kanyang kalaban. Ang isang nakakatakot na mapang api na lakas ay nakadirekta kay Zi Yunqing, ang mga dagandong ay tumutunog pa rin. Ang katawan ni Zi Yunqing ay tinamaan at natangay ng kamao ni Lin Feng. Ano ang nangyayari? Ang karamihan ay namangha. Paano naging posible iyon? Paano magagamit ni Lin Feng ang lakas ng lupa at langit para madaig si Zi Yunqing sa pamamagitan lamang ng pagsuntok sa kanya? Kahit na si Zi Yunqing na nakalusot sa ikalawang layer ng Tianqi ay hindi magagamit ang lakas ng Earth sa ganoong lawak. Nagulat din si Lin Feng sa palitan. Nahulaan ni Lin Feng na hindi niya ginagamit ang sarili niyang lakas kanina, ginamit niya ang sa lupa at langit. Parang sumanib siya sa kanyang paligid, sa Earth.
Ito ang kapangyarihan ng batong Tianzuan. Si Lin Fang ay kumbinsido na ito ay salamat sa meteorite. Si Lin Fang ay biglang nagkaroon ng isa pang kakaiba ngunit kahangahangang pakiramdam. Muling gumalaw ang kanyang libro at tila inaakit nito si Chi na para bang hinihigop ng kanyang espiritu ang kapangyarihan ng meteorite. Ang pakiramdam ay naging mas matindi habang ang mahiwagang lakas na nilalaman ng bato ay dumadaloy sa espiritu ni Lin Fang. Mula sa kadiliman na lumitaw sa bagong pahina ng kanyang espiritu, isang liwanag ang biglang lumitaw. Boom! Ang Soul Bell ay umaatake pa rin sa kaluluwa ni Lin Fang, ngunit ang meteorite ay naglalabas pa rin ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan nito upang mapahina ang mga suntok. Kasabay nito, ang hindi kapani-paniwalang lakas nito ay dumadaloy sa espiritu ni Lin Fang. Mula sa kadiliman na iyon, parami ng parami ang mga ilaw na lumilitaw. Lumitaw ang isang manyeb na bundok at kumikislap ang mga bituin, maraming iba't ibang pattern ang lumilitaw. Parang ang mundo sa paligid niya at patuloy silang nagbabago sa hindi maarok na paraan. Ang lahat ay lumilitaw ng malinaw ngayon. Iyan ba ang kapangyarihan ng meteorite? Isip ni Lin Fang, napakalakas ba ng meteorite na kaya nitong magpakita ng mundo sa kanyang aklat? Noong nakaraan, si Lin Fang ay lilito sa isang tiyak na mundo ng kanyang sarili at maiintindihan ang kanyang kapaligiran. Sa sandaling iyon, naalala ni Lin Fang ang sinabi ng Snow Zone Cultivator. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kayamanan, kahit ang mga cultivator ng zone ay hindi maunawaan ang lahat ng mga misteryo nito. Gayunpaman, pinalabas ng meteorite ang mundo sa paligid niya sa kanyang aklat, na nagbibigay kay Lin Fang ng pakiramdam ng superiority, na parang naghahari siya sa rehiyon. Panahon na para sa layer ng Tianqi. Nag-concentrate si Lin Fang habang ang kanyang buong katawan ay pinagsama sa kanyang paligid. Sa Earth at Langit, si Lin Fang ay naging isang tunay na bahagi ng kanyang kapaligiran, siya ay isang elemento ng kalikasan. Ang kanyang kaluluwa at ang lupa ay nasa symbiosis. Ang kamalayan ni Lin Fang ay naging lubhang kalmado at mapayapa. Sa pagsasanib sa lupa, nagtataglay din siya ng makajos na kamalayan, bumangon siya sa himpapawid at mukhang siya ay nakatayong malayo sa makamundong mga gawain, na para bang hindi siya umiral. Sa hangin sa paligid niya, si Pure Chi ay sumisipol at tumatagos sa kanyang katawan. Sinipsip ng kanyang katawan ang lahat mula sa hangin. Mabilis na naging puyo ng tubig ang Chi na iyon. Ang kanyang dalisay na Chi ay hindi sapat kaya kailangan niyang hiramin ang lakas ng Earth at Langit. Biglang nakapasok si Lin Fang sa layer ng Tianqi. Ang mga tao ay namangha at nanginginig. Hindi lamang nagulat si Lin Fang sa lahat sa kanyang hindi kapani-paniwala lakas, ngayon ay nakalusot na rin siya sa Tianqi layer. Tumutunog pa rin ang kampana at nakakapagtaka, lumalakas si Lin Fang. Kling-ling-ling, patuloy na tumunog ang kampana. Ang mahabang buhok ng Snow Zone Cultivator ay lumilipad sa hangin, galit na galit siya habang naglalabas siya ng ilang chi. Si Lin Fang ay malapit nang makapasok sa Tianqi layer at si Tian Shuzi, ang bastard na iyon, ay gustong salakayin siya. Ang Snow Zone Cultivator ay tumalon at lumitaw sa harap ng Soul Bell. Pagkatapos ay sinimulan niya itong salakayin. Nakakapangahas. Naglakas-loob ka pang salakayin ang mahalagang bagay ng Tian Shu. Galit na sigaw ni Tian Shuzi, ngunit sa loob-loob niya ay nakangiti siya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kamalayan na sumanib sa kampana at inatake niya ang Snow Zone Cultivator. Tian Shuzi, hindi ako mahilig manggulo pero sa tingin mo ba hindi ako kasing lakas mo? Talo ka lang, sabi ng Snow Zone Cultivator na malamig na nakangiti. Pagkatapos ang kanyang kamalayan ay naging isang nakakatakot na uri ng nyebe na bumabalot sa kampana. Si Tian Shuzi ay hindi makapag-react ng mabilis, tila nagyelo ang kanyang kamalayan, dahil agad siyang namutla. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Tian Shuzi sa nangyayari. Paano magiging napakalakas ng kamalayan ng Snow Zone Cultivator? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 853, nabuklod sa loob ng isang taon. Kahit na ang Snow Zone Cultivator ay mayroong mababang antas ng cultivation, mayroon siyang mas malakas na kamalayan at na-freeze ang Soul Bell. Ngayon, ang dami ng kamalayan na inilagay ni Tian Shuzi sa loob ng kampana ay nagyelo kasama nito at ang kanyang kaluluwa ay nasugatan dahil doon. Break. Galit na sigaw ni Tian Shuzi. Ang ilan sa kanyang kamalayan ay naging mga gintong kampanilya at ginawa ang hangin sa paligid ng Soul Bell. Gotcha. Ang cultivator ng espada na si Zun ay lumitaw sa kanyang harapan. Ang kanyang kamalayan ay naging isang matalim na espada at pinutol ang mga gintong kampana. Kasabay nito, sa himpapawid, nahulog ang isang nakakatakot na matalas na espada. Ang mga nakakasilaw na ilaw ay kumikislap sa lahat ng dako ngayon. Akala mo ba napakawalang kwenta ng meteorite natin? Kahit na ang mga pag-atake ng aking kapatid ay hindi kasing lakas ng sa akin, ang kanyang kamalayan ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Kahit Soul Bell mo, wala kang magagawa. Sabi ni Jian Fengzi habang ang kanyang espada ay nahuhulog pa mula sa langit. Biglang umatras si Tian Shuzi, maaari talagang patayin siya ng kaluluwang iyon. Galit na sumigaw si Tian Shuzi at pinakawalan si Chi na sumugod sa kalangitan. Sa paligid niya, lumipad ang mga snowflake habang itinaas niya ang kanyang 5 daliri at isang dambuhalang kamay ang lumitaw sa ay. Sasaluhin sana nito ang espada ni Jian Fengzi. Break. Ang espada ay naglabas ng napakaraming ilaw na tila gusto nitong mapunit ang anumang bagay sa daan nito.
Nawasak ang makapangyarihang kamay na iyon at patuloy na bumagsak ang espada. Asar! Sigaw ni Tian Shuzi habang hinihila ang mahabang mukha. Nagpakawala siya ng panibagong pag-atake ng may lumitaw na vortex na sumisipsip sa lahat ng nasa paligid nito na parang black hole. Hindi nakatiis ang daming tao, hindi makayanan. Lahat sila ay lumipat pabalik upang manatiling ligtas. Sa wakas, nawala ang espada. Ang mga pag-atake ng mga cultivator ng Zun ay hindi kapani-paniwala, kailangan nilang gamitin ang kanilang buong lakas para lamang manood. Ngunit kahit isang mababaw na tingin sa espada ay sapat na upang maunawaan ang kapangyarihan ni Jian Fengzi. Kung muling aatake si Tian Shuzi, malamang na mawawalan ng kontrol si Jian Fengzi sa kanyang sarili. Ang Snow Zone Cultivator at ang Fire Zone Cultivator ay lumitaw sa harap ng grupo ng mga tao mula sa Tianshu at malamig na tumingin sa kanila. Ang iba pang mga Zone Cultivator ng Tianshu ay bumangon sa hangin. Parang magsisimula na ang digmaan. Tumigil ka na sa pakikipaway. Sabi ng Star Zone Cultivator sa langit, siya ay mukhang galit na galit. Sinulyapan niya ang mga ito at tumahimik ang lahat. Ang Tianchi ay palaging mapayapa at maunlad, huwag kalimutan ang iyong mga paniniwala at ang iyong layunin. Galit na sabi ng Star Zone Cultivator. Kapatid, patuloy tayong binubuli ni Tian Zuan. Rinakaw nila ang aking kampana at talagang hinahamak nila tayo. Sabi ni Tian Shuzi. Ngayon ay ayaw nilang ibalik ang aking kampana. Itatak ko ang kampana sa loob ng 1 taon, kung patuloy na kumilos si Tian Shu sa ganitong paraan, hindi na kailangang ibalik ito. Sabi ng Snow Zone Cultivator. Nanatiling tahimik si Tian Shuzi ngunit hinatak niya ang isang mahabang mukha at tumingin sa Star Zone Cultivator na nagsasabing. Kapatid, nakikita mo, gusto ni Tian Zuan ng digmaan. Gusto nilang sirain si Tian Shu. Ang walang hiyang aso. Isinumpa ng Snow Zone Cultivator. Masyadong walang hiya si Tian Shuzi. Kapatid, palagi kang nagsisinungaling. Naging sapat ang pasensya ni Tian Zuan. Nakapagtataka, ikaw ay isang pinuno at patuloy kang kumikilos ng walang kahihiyan. Inatake mo pa ang aking disipulo nang siya ay malapit nang makapasok sa layer ng Tianchi. Hindi ka na dapat maging pinuno para kay Tian Shu. Sabi ng Snow Zone Cultivator. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang sarili, masyado nang lumayo si Tian Shuzi. Walang pakialam na sinabi ng matandang Star Zone Cultivator. Maaaring pangalagaan ni Tian Zuan ang Soul Bell sa loob ng 1 taon. Ang mahinahong boses ng matanda ay nagpakilig sa puso ng maraming tao. Nangangahulugan nito na ang Star Zone Cultivator ay nasa panig ni Tian Zuan, alam ng lahat na si Tian Shuzi ay lumayo na. Bumalik ang lahat. Sabi ng Star Zone Cultivator. Ang Snow Zone Cultivator at ang Fire Zone Cultivator ay ngumiti at umatras habang pinoprotektahan pa rin si Lin Fang. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kaluluwa ni Lin Fang. Ang kanyang mga perception ay partikular na talamak. Ang hindi kapani-paniwalang dami ng purong chi mula sa langit at lupa ay tumagos sa kanyang katawan at siya ay naliligo sa hindi kapani-paniwalang mga ilaw. Ang pag-alis sa layer ng Zuan Chi at pagpasok sa layer ng Tian Chi ay isang bagay na kahangahangang pagmasdan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakakatakot na dalisay na chi ay naging kalmado muli, ngunit nararamdaman pa rin ng karamihan na nagbabago ang mga bagay sa loob ng katawan ni Lin Fang. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata at ngumiti ng matangkad. Sa wakas ay nakalusot na siya sa layer ng Tianchi. Sa huli, maaari niyang pasalamatan si Tian Shuzi. Dahil inatake niya siya gamit ang Soul Bell, ginaising nito ang kanyang book spirit at ang kapangyarihan ng meteorite. Ang meteorite ay sumanib sa kanyang espiritu at nagbigay daan sa kanya na makalusot sa layer ng Tianchi. Siyempre, kung wala ang meteorite ng Tian Zuan, walang magagawa si Lin Fang. Nakapasok siya sa layer ng Tianchi. Ang Snow Zone Cultivator ay nakangiting kasingkinang ni Lin Fang. Si Tang Yuyu at ang iba pang mga kaibigan ni Lin Fang ay nakangiti rin. Bukod pa rito, si Lin Fang ay tinuruan ng mga sikreto ni Tian Zuan, natanggap niya ang meteorite ng Tian Zuan at nakalusot sa layer ng Tianchi. Naging maayos ang lahat at napakasaya ni Lin Fang. Lin Fang, ipakita sa amin ang iyong lakas, ipakita sa amin na ang mga tao ni Tian Shu ay mga piraso ng basura. Sabi ni Huang Fulong na masama pa rin ang loob kay Zi Yunqing. Si Zi Yunqing ay tinuruan ng mga sikreto ni Tian Shu at natanggap ang Soul Bell, ngunit siya ay pinapahiya. Sa harap ni Lin Fang noong taglay pa niya ang kapangyarihan ng Zuan Chi layer, wala siyang magawa. Kaya ngayong nakalusot na siya sa layer ng Tianchi, magiging mas nakakatakot siya. Parehas ang iniisip ng mga mahuhusay na isipan, kapatid. Sabi ni Lin Fang. Tumingon siya at tumingin kay Zi Yunqing. Kinailangan ni Lin Fang na maghayganti. Habang bumabagsak sa layer ng Tianchi, nakalimutan ni Lin Fang ang lahat. Ngayong nakapag-isip na siyang muli, alam na niya ang gagawin. Hinamak siya ng mga tao ni Tian Shu, kinailangan ni Zi Yunqing na gamitin muli ang kanyang lakas ng pangalawang layer ng Tianchi dahil magiging walang awa si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 854, Super Violent Genius. Binawi ni Lin Fang ang kanyang baton ng demonyong selyo at sinabing dahan-dahan. Ngayon, tapos na ang pagsunog ng insenso at maswerte ako na lahat ay naging maawin sa akin. Higit pa riyan, nakakuha ko ng ilang hindi kapani-paniwalang kayamanan sa mahiwagang mundo kung kaya't nakaligtas ako ng napakatagal.
Ang pagiging magalang ni Lin Fang ay nagulat sa maraming tao. Sinabi niya na ang kanyang mga kalaban ay nakikipaglaro sa kanya at hindi siya mabubuhay kung hindi siya nagtataglay ng mga hindi kapani-paniwalang kayamanan. Siya ay nagbibigay ng mukha sa lahat, at sa ganoong paraan, binibigyan din niya ang lahat ng mga pinuno ng Snowy Peak Face. Ang Tianqi ay isang nagkakaisang bansa at iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng Tianqi. Si Lin Fang ay naging kahalili ni Tianzuan. Bilang isang bagong pinuno, hindi niya kayang kumilos ng masyadong agresibo o mayabang. Tiyak na karapat-dapat kayong lahat na maging pinuno sa iba't ibang mga Snowy Peak. Pinilit mo ang iyong lakas upang labanan ako upang protektahan ako at sa gayon ay masyadong mapagbigay. Hinahangaan ko ang iyong lakas at nagpapasalamat ako. Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng pagkakataon na muling lumaban at matuto sa isa't isa. Magiging mas malakas tayo ng magkasama at gagawing mas malakas ang Tianqi. Patuloy ni Lin Fang. Tama na iyon, at iisipin ng mga tao na pinagtatawanan niya sila. Kung hindi sinabi sa kanila ng Star Zone Cultivator na higpitan ang kanilang cultivation level, hindi nila ito gagawin, ngunit sinasabi ni Lin Fang na sila ay bukas palad. Pinaniwalaan pa siya ng mga pinunong iyon, kung hindi, paano sila natalo? Sa ilang pangungusap, biglang nagustuhan ng lahat ni Lin Fang. Nagkatinginan ng tatlong cultivator ng Zone at ngumiti. Nanatiling kalmado at payapa si Lin Fang. Pakiramdam nila ay tama ang naging desisyon nila. Maging ang Star Zone Cultivator ay nagulat din. Sinabi sa kanya ni Yu Tianji ang tungkol sa isang henyo sa Tianzuan na ang pangalan ay Lin Fang, na ang mga kakayahan ay hindi kapani-paniwala. Mahuhulaan na ng matandang cultivator ng Zone na siya iyon. Pero, gayunpaman sa sandaling iyon, lumingon si Lin Fang kay Zi Yunqing. Sa bawat grupo ng impluensya, may natatalo. Dahil na rin siguro sa pinag-aralan nila, pero kahit papano, nakakagawa sila ng walang hiya. Kung pinilit mo ang iyong sariling antas ng paglilinang, kung gayon maaari akong natuto mula sa iyo. Ngunit sa huli, ginamit mo ang iyong buong lakas at nakinabang sa tulong ng iyong guro. Hindi ko makita kung bakit kailangan mong mapabilang sa parehong grupo namin, ito ay nakakahiya. Nagbago ang tono ng pananalita ni Lin Fang. Inakusahan niya ang mga tao ni Tianshu na kumilos ng walang kahihiyan. Nagkapit kamay sila para labanan siya kaya tiyak na nasira ang relasyon ng dalawa at wala ng paraan para magkasundo. Hindi madaling mapatawad ni Lin Fang ang kanyang mga kaaway. Galit at napahiya si Zi Yunqing. Gayunpaman, sinabi ni Lin Fang ang totoo. Talagang ginawang hamak ni Tianshu si Zi Yunqing, isang walang pag-asa na kaso. Dahil gusto mo talaga akong kalabanan, tutuperin ko ang hiling mo. Ngayong wala kang soul bell, hindi ko nagagamitin ang Tianzuan meteorite. Ikaw ay isang kahalili ni Tianshu at ako ay isang kahalili ni Tianzuan. Magkaroon tayo ng patas na laban. Ang antas ng iyong paglilinang ay mas mataas pa rin kaysa sa akin, kaya maaari mong panatilihin ito. Sabi ni Lin Fang na hinahamon si Zi Yunqing. Ang mga mata ni Zi Yunqing ay kumikislap. Wala siyang ganang makipaglaban kay Lin Fang na nakalusot sa layer ng Tianqi. Kumbinsido si Zi Yunqing na wala siyang pagkakataong manalo at wala siya sa mod na lumaban sa natalong labanan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian, wala siyang dahilan para tumanggi. Kung tama si Lin Fang, pareho silang kahalili ng kani-kanilang grupo, kahit ang antas ng kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa kay Lin Fang, kaya bakit siya tatanggi? Kung tumanggi siyang labanan si Lin Fang, ano ang ibig sabihin nito? Ibinuka ni Zi Yunqing ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Hindi nilayo ni Lin Fang na bigyan siya ng anumang pagkakataon na tumanggi pa rin habang malamig niyang sinabi. Magsimula na tayo. Ipakita sa akin kung ano ang magagawa ng isang walang hiyang kahalili na tulad mo. Ipakita mo sa akin ang iyong tunay na lakas. Pagkatapos ay tumalon si Lin Fang at itinapon ang sarili kay Zi Yunqing habang naglalabas ng nakakatakot na chi. Dahil hindi na naiwasan ni Zi Yunqing ang labanan, inilabas niya ang kanyang nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban. Naglabas siya ng mga mapang api na enerhiya habang naglabas si Lin Fang ng isang napakalaking bato na naglalaman ng mga silang energies. Ang salitang sila ay inukit sa batong iyon at naglalaman ito ng hindi kapani-paniwalang lakas. Pinipigilan niya ang mga mapang api na enerhiya gamit ang bato. Ang bato ng demonyong selyo, napakawalan Jia. Galit na sigaw ni Tianshu Zi nang makita niya ang bato. Tumahimik ka, katulad mo lang ang ginagawa niya. Si Lin Fang ay napakalayo sa pagiging walang hiyang katulad ninyo. Mapanuksong sabi ng Fire Zone Cultivator. Kinasusuklaman ni Lin Fang si Tianshu Zi. Naramdaman ni Zi Yunqing ang lakas at namutla ang kanyang mukha. Ang bato ng demonyong selyo ay maaaring mangapi sa kampana ng kaluluwa, kaya ito ay isang hindi kapani-paniwalang kayamanan. Si Lin Fang ay nasa langit at malinaw na niyang nararamdaman ang lahat ngayon. Kakabuli lang niya kay Lin Fang gamit ang kanyang soul bell at ngayon ay nabaligtad ang sitwasyon. Pumunta ka, sabi ni Lin Fang habang nilalabas ang purong chi sa bato. Ang salitang sila ay nagsimulang magningning, ito ay nakasisilaw sa mata. Narinig ang mga dagandong ng ang bato ay naging napakalaki at diretsyong bumaril patungo kay Zi Yunqing. Hindi na niya makita ang langit. Boom boom boom. Nahulog ang bato mula sa langit at pinahirapan ang katawan ni Zi Yunqing. Hindi na siya makita ng mga tao dahil sobrang lakas ng bato. Si Lin Fang ay malamig na nakangiti.
Ang lakas ni Zi Yunqing ay nasa tuktok ng ikalawang layer ng Tianqi, siya ay napakalakas kaya dapat niyang labanan. Ginamit ni Lin Fang ang kanyang agility technique at mabilis na damapo sa bato. Sinuntok ni Lin Fang ang bato ng marahas na parang martilyo. Nabasag niya ang layer ng Tianqi kaya ang kanyang mga suntok ay maaaring manginig ang buong lugar. Ang bato ay napunta sa mas malalim sa lupa. Si Zi Yunqing ay nagpalabas ng nakakatakot na hiyaw. Naramdaman niya ang suntok ni Lin Fang sa bato at ang sakit ay hindi matiis. Anong tiyaga? Nagulat si Lin Fang ngunit malamig pa rin itong ngumiti. Muli siyang tumalon sa ere at muling sinipa ang bato. Isang nakakatakot na lakas ang muling kumalat sa bato. Muling sumigaw si Zi Yunqing habang umuuga ang lupa. Napakalungkot. Naisip ng karamihan. Kung si Zi Yunqing ay ibinaon sa lupa, nangangahulugan ito na ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas at hindi na niya kayang makipaglaban. Baka mamatay pa siya. Nakangiti si Lin Fang habang binawi niya ang kanyang seal stone at binabantayan ang butas na kinaroroonan ni Zi Yunqing. Gusto niyang pumatay. Nagpakawala si Lin Fang ng nakakatakot at nakakasilaw na apoy na sumunog sa lupa at pagkatapos ay nagsimulang sumuntok din sa lupa. Isang nakakakilabot na sigaw ang nagmula sa ilalim ng lupa habang may silhouette na tumaas sa hangin. Ito ay isang itim na sinunog na silhouette na walang anumang buhok. Naglakas loob ka bang lumabas ulit? Nakangiting sabi ni Lin Fang. Sa isang iglap, lumapag siya sa harap ni Zi Yunqing at sinuntok siya ng kamao na naglalaman ng nakakatakot na pisikal na lakas. Narinig ang mga kaluskos habang nabali ang mga buto ni Zi Yunqing. Matapos matanggap ang suntok, ang kanyang katawan ay natangay sa direksyon ni Tian Shuzi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 855, isang bagong buhay. Iniangat ni Tian Shuzi ang kanyang manggas at sinalo ang katawan ni Zi Yunqing. Sinuri niya ang mga sugat ni Zi Yunqing at nalaman niyang bali ang lahat ng kanyang buto. Napakahirap na makabawi baka hindi na siya magiging kasing lakas muli. Sinira ni Lin Fang ang kinabukasan ni Zi Yunqing. Siya ay isang kahalili ni Tian Shu at nagtataglay ng parehong katayuan sa lipunan tulad mo, ngunit naglakas loob kang kumilos ng napakalupit. Napakahusay. Okay, magaling. Sabi ni Tian Shuzi habang inabot si Zi Yunqing sa ilang tao sa likod niya. Pinandilatan niya ng mata si Lin Fang na may pinakamaraming lamig. Walang hiya ka talaga. Inatake mo ako habang tumatagos ako sa layer ng Tianqi at nagsasalita ka pa rin tungkol sa mga ideal. Alam na namin ang tungkol sa iyong palihim at malupit na pamamaraan. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Zi Yunqing na ang cultivation ay baldado at sinabing, masyado kang mahina para maging kahalili ni Tian Shu, hindi ka makatiis kahit isang atake. Higit pa riyan, duwag ka. Ang mga tao ni Tian Shu ay maaaring magpasalamat sa akin sa pagpilayan sa kanyang pagtatanim, at least kung lalabas siya ngayon, hindi ka na mawawalan ng mukha. Pinahiya si Tianqi. Tanong ni Tian Shuzi habang nakatingala sa Star Zone Cultivator at nagpatuloy. Brother, baliw ang mga tao ni Tian Zuan. Nang aapi sila ng iba at ngayon ay napilayan pa nila ang paglilinang ng aking kahalili. Kinuha nila ang aming Tian Shu Soul Bell at wala na akong ganang manatili pa rito, kaya aalis na ako. Natapos magsalita si Tian Shuzi, dinala si Tian Shu at umalis. Ang matandang Star Zone Cultivator ay nanatiling tahimik, cool-headed at hiwalay. Maraming tao ang nakatingin kay Lin Fang nang may pagtataka. Nasasaksihan ni Tianqi ang pagbangon ng isang napakalaking henyo. Pagkaraan ng ilang sandali, malamang na magiging mas malakas din siya kaysa sa iba pang mga kahalili ng Tianqi. Bukod pa rito, si Lin Fang ay naging kahalili ni Tian Zuan. Kung siya ay naging mas malakas kaysa sa iba pang mga kahalili, maaari pa siyang maging pinuno ng Tianqi. Bukod dito, may iba pang ikinagulat ang mga tao. Ang Snow Zone Cultivator ay nagtatago ng kanyang lakas hanggang ngayon. Kaya niyang isil ang Soul Belt. Masama ang pakiramdam ni Tian Shuzi, naiintindihan niya na babangon si Tian Zuan ngayon. Ang mga tao ni Tian Shu ay napahiya bagaman, madali ba silang sumuko? Mga tao ni Tianqi, huwag kalimutan ang aming layunin at ang aming mga paniniwala. Sabi ng matandang Star Zone Cultivator ng dahan-dahan habang sinusulyapan ang karamihan. Seryoso at seryoso ang boses niya. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nag-condense ng kaunting enerhiya. Ang kanyang kamay ay kasing talam ng talam habang pinuputol niya ang ilang buhok. Ang kanyang puting buhok ay lumutang sa hangin at lahat ay sinundan ito ng kanilang mga mata. Wala pang nangyaring ganyan sa Tianqi. Nagpagupit ako para sabihin sa iyo na kasalanan ko, dapat pinigilan ko ito. Mahinang sabi ng matanda. Gusto niyang pasanin ang responsibilidad sa nangyari. Sana wala na pong mangyari ulit. Mula ngayon, si Lin Fang ay isang pinuno at kahalili sa Tianqi, anuman ang mangyari, hindi mo siya masasaktan. Sa halip, suportahan mo siya. Kung inaatake siya ng mga tagalabas, dapat mo siyang tulungan. Kung kumilos ka ng makasarili at hahayaan ang polusyon na manghimasok sa iyong puso, mangyaring sabihin sa akin kung ano ang iyong layunin at tutulungan kitang gabayan ito. Sigaw ng Star Zone Cultivator para marinig ng lahat. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang puso sa isang solemn na paraan. Ginawa ng lahat ang katulad niya at inilagay din ang kanilang mga kamay sa kanilang puso. Lahat para sa imperyo.
Sabay-sabay na umalangaw ang kanilang mga tinig at ang kanilang mga puso ay nanginginig ng maayos. Maraming tao ang nadama na nakulam sa positibahan. Ano man ang mangyari, kailangan nilang suportahan si Lin Fang at pigilan siya na mawala ang kanyang mga kayamanan. Gagawin nilang maluwalhati at makapangyarihan ang Tianqi. Okay, ngayon lahat ay maaaring maghiwalay. Sabi ng Star Zone Cultivator habang kamakaway. Muli siyang tumalon sa bituin at nawala. Dahan-daang naghiwa-hiwalay ang lahat at umalis sa Tianzuan Snowy Peak. Ang Snow Zone Cultivator ay tumingin kay Lin Fang at sinabi, Lin Fang, ang nangyari ngayon ay nagpagalit kay Tian Shuzi. Hinding-hindi kanya mapapatawad. Bagamat isang disservice para kay Tianqi na magkaroon ng ganitong mga tao sa atin, hindi kanya pababayaan. Dapat mag-ingat ka simula ngayon. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Fang na tumatango. Gayunpaman, naisip pa rin niya na si Tian Shuzi ay isang talunan. Bakit hindi pinarusahan ng ating mga kapatid si Tian Shuzi? Napakabaho dito. Sabi ni Jian Fengzi, galit na galit siya. Atakihin na sana namin siya pero sa tingin ko may magandang dahilan lang ang Star Brother namin kaya nilabanan namin. Sabi ng Snow Zone Cultivator. Si Lin Fang ay nasiyahan na. Nakaramdam siya ng pagmamalaki, 3 Zone Cultivator ang nagpoprotekta sa kanya ngayon. Kung wala sila, iba na sana ang katapusan ng sitwasyon. Lin Fang, mahusay ang iyong ginagawa. Gusto ko talaga silang paghihiwa-hiwalayin. Sabi ni Huang Fulong habang naglalakad si Lin Fang patungo sa kanya at sa iba pa. Gusto ni Huang Fulong na patayin si Zi Yunqing. Ikaw sana ang pinaghihiwa-hiwalayin niya kung sinubukan mo. Natatawang sabi ni Yun Feiyang. Napakamot lang ng ulo si Huang Fulong na mukhang tanga. Lin Fang, akala ko hindi ka kasing lakas ko, parang nagkamali ako. Sabi ni Huang Fulong habang humahadjijak sa nakakalokong paraan. Walang imak ang lahat, na-realize niya lang ba iyon? Sige, nakakuha kayong lahat ng ilang magagandang kayamanan sa misteryosong mundo at bago bumalik si Lin Fang, wala kayong oras para magsanay. Ngayong nakabalik na si Lin Fang, dapat din kayong magsanay saglit. Dapat subukan ninyong lahat na makapasok din sa layer ng Tianqi. Sabi ng Snow Zone Cultivator habang tinitingnan ang mga mahuhusay na kabataang iyon sa mainit at banayad na paraan. Dinala ni Lin Fang ang kanyang mga kaibigan kasama niya sa Tianqi, lahat sila ay magiging malaking pakinabang sa Tianqi. Bukod pa rito, sa pagkakataong ito ay nakakuha na silang lahat ng hindi kapanipaniwalang kayamanan at lahat sila ay nakalusot sa ika-8 o ika-9 na Zuanqi layer. Sa wastong mga turo, makakarating sila sa layer ng Tianqi. Kehe, naiintindihan ko, nakapasok si Lin Fang sa layer ng Tianqi. Halos kasing lakas ko siya kaya hindi ako dapat mag-aksaya ng oras at dapat makahabol ng mabilis. Nakangiting sabi ni Huang Fulong. Tumiti naman yung iba, nakakatuwa naman yung lalaki. Pero pagbibirong sinabi, totoo naman na kailangan nilang mag-practice lahat. At ikaw Lin Fang, nakalusot ka sa Tianqi layer kaya kailangan mong masanay dito at patatagin ang iyong cultivation level. Ngayon, dapat mong subukang maunawaan ang universo, ito ay ganap na naiibang dimensyon mula sa Zuanqi layer. Sabi ng Snow Zone Cultivator kay Lin Fang. Tumanggo si Lin Fang. Ang layer ng Tianqi ay nauugnay sa lupa at sa langit. Ngayong magagamit na niya ang kanilang kapangyarihan, kailangan niyang maunawaan ang mga mekanismo at potensyal nito. Pagkatapos mag-cultivate ng ilang sandali, oras na para bumalik siya sa Zuzu at sa Blackwind Mountain. Nakalusot na siya sa layer ng Tianqi at sinabi sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na babae na mababawi niya si Meng Qing kung nagawa niya iyon. Naghanda ang Snow Zone Cultivator ng ilang espesyal na lugar sa kabundukan para magsanay si Jun Moshi at ang iba pa. Hindi kalayuan sa Tianzuan, mayroong magandang lugar para magsanay ng mapayapa. Kasabay nito, si Jian Fengzi at ang Fire Zone Cultivator ay nanatili doon. Si Lin Fang ay magsasanay sa isang espesyal na lugar sa tuktok ng isa pang nalalatagan ng nyebe na bundok kung saan walang makakaistorbo sa kanya. Sa tuktok ng nyebeng bundok na iyon, dumating ang 7 Snow Eagles at nagbagong anyo bilang mga tao. Lumapag sila sa likod ng Snow Zone Cultivator at sinabi, Guro, mula ngayon, hindi ka na namamahala sa mga gawain ni Tianzuan. Sa halip, kayo ang mga tagapagtanggol ni Lin Fang. Protektahan mo siya hanggang sa maging mas malakas siya sa'yo. Dahan-daang sabi ng Snow Zone Cultivator. Tumanggo ang 7 agila at sinabi, Naiintindihan namin. Ang Snow Zone Cultivator ay lumingon sa mga agila at ngumiti. Kapag narito si Lin Fang, maaari kang manatili sa Tianzuan, at hindi na kailangang sundan ako. Kung pupunta siya sa ibang lugar, masusundan mo siya at makikinabang ka sa malalaking kayamanan dahil sa kanya. Pagkatapos nito, umalis ang Snow Zone Cultivator at pati na rin ang 7 agila. Lahat sila ay lumipad sa iba't ibang direksyon, pinuprotektahan ng 7 Snowy Peak ng Tianqi, pinapanatili ang kapayapaan at katahimikan ng imperyo.